nagpalabas ng panibagong resolusyon ng COMELEC. Resolution number 11098. Wala na pong verification ng QR code. Okay, ito papakinggan natin to si Attorney Glenn Chong. Kasi, eto mga kababayan ha, ito yung napakahalaga na dapat nating malaman. Kasi, meron na namang inilabas no ang COMELEC na bagong resolusyon na 11098. Ito yata yung sinabi ni Attorney Glenn Chong na ayon dito, tinanggal na nila ang proseso ng verification gamit ang QR code sa eleksyon. Ibig sabihin nito, mawawala na ang isang mahalagang para maberipika kung totoo at tama ang resulta ng ating boto. In short, wala ng QR code, yun na maibibigay sa atin na confirmation. Wala ng paraan para agad nating makita kung ang ating boto ay naitala ng tama. So, eto yon mga kababayan. Malinaw na ito ay eto na nga yung sinabi ni Atty. Glenn Chong no, na napaka-red flag. So, eto yung sign na may possibility na mamanipula nila or madaya ang eleksyon or sa darating na eleksyon ngayong 2025 May, no? Bilang tayo ay, naman tayo? Dapat hindi tayo manahimik, di ba? So, dapat magbantay tayo at ipaglaban natin ang ating boto. 'Di ba? Gusto natin yung meron tayong karapatan, 'di ba? Meron tayong karapatan para tiyakin na ang halalan ay malinis, tapat at totoo, 'di ba? Dahil syempre, nakasalalay yung kinabukasan ng ng boto natin, 'di ba? Para sa bayan. But anyways, pakinggan natin 'to. Yan ang red flag. Yan ang palatandaan na dadayain yung eleksyon natin ngayon. Ibang laman ng QR code. At hindi mo alam kasi hindi mo na mabe-verify ngayon. George, anong sasabihin mo? Anong isasagot mo sa sambayan ng Pilipino? Bakit nyo tinanggal? George, nagbayad ka. Magkano ba ang binayad nyo sa feature na yan? Yung camera na yan, binayaran nyo. Yung feature na yan, yung part ng program na yan, binayaran nyo ilang bilyon? Or hundreds of millions of pesos. Tapos ngayon, hindi nyo pala gagamitin? Panalo natin sa sistemang ito, mga kababayan. Kaya igiit natin sa COMELEC ngayon yung QR code na binayaran natin, yung feature na yan, ibalik nyo, be-verify namin, bibilangin namin ang boto. That's the only way to keep our elections honest, credible, and transparent. QR code, hindi po naglalaman ng pangalan ng kandidato. Ang laman po niyan ay code na pwede kong baguhin kung gusto kitang dayain. At sinong pwedeng magbago? Eh di siya may hawak. Si COMELEC. Oh. Yung QR code, nasa sa resibo po ninyo, hindi pangalan ng kandidato ang nandun, kundi code. At kung gusto kong dayain, ipapalit ko yung code. Hindi mo alam. At sino may hawak nun? Yung lookup table, yung reference table, si COMELEC. At si election provider. Oh. So, pag binerify mo, syempre, naka-hook up yun sa kanilang lookup table. So, ilalabas nila. Makikita mo dito sa right side, kung ang laman ng QR code is exactly yun yung nakaprint doon sa resibo mo. So, pwede mong i-verify yun, di ba? Papabasa mo. Kasi pwede naman eh. Iba ang nakasulat, iba ang laman ng QR code. Kailangan nating i-verify yan. So, pwede nating i-verify using the camera na nandun sa makina. So, papabasa natin, and then on the right side, lalabas yung mga pangalan. Hindi na code. Kasi naka-hook up yun sa lookup table nila. So, paglabas, be-verify mo, tama ba? Itong nandito sa screen, ito ba yung naka-print? Para alam mo na yung QR code, tama ang laman. However, na pinaghirapan ng sambayan ng Pilipinong bayaran. Bakit nyo pinalagyan ng camera? Yung machine. Bakit pinalagyan nyo yung QR code reader? At bakit kayo magpiprint ng QR code? Hindi naman lang namin mabe-verify. Bakit kayo nagbayad doon sa software na merong feature na ganyan, pero hindi naman pala natin gagamit? Now, hindi nila ako kayang kasuhan. Alam ko yon at alam nila yon dahil may ebidensya tayo. So, ang gagawin nila ay patahimikin ako, tanggalin ako, i-brand ako as fake news. So, kaya ginawa ko po yung video ng isang buo para ma-capture po niyo yung buong istorya mula 2010 hanggang 2022 and even until now, 2025. Para po sa inyong kalaman, 15 years na po akong lumalaban para po maging malinis ang ating halalan. Credible, honest, and transparent. Kasi nga dinadaya ng COMELEC, katuwang ng election provider nila. Dati si Smartmatic, ito ngayon si Miro. Now, mga kababayan,
I see 3 reasons kung bakit talaga gustong dayain ang eleksyon natin. Unang-una, sisiguruhin nila na yung kandidatong mananalo ay boboto laban kay Inday Sara at tuluyang matanggal si Inday Sara ma-impeach ng Senado. That's one of the first consideration na gusto nilang dayain para magkaroon sila ng numero to impeach the Vice President. Pangalawa, kapag na-impeach na po nila si Inday Sara, they are able to consolidate political power. Dahil wala na pong visible opposition, so lahat ng mga politiko luluhod na sa kanila. So wala na po tayong matatakbuhan. Wala na pong countervailing force against the Marcoses. So parang dictatorship na yan. Ang pangatlo, because they have everything in their control, under their control, babaguhin nila ang konstitusyon ayon sa kanilang selfish interest, sa kanilang masamang balak, masama para sa atin, good for them. So ito po yung tatlong rason. Impeach Inday Sara, consolidate political power, amend the constitution to suit their malevolent designs. So kaya ito yung tatlong mabibigat na rason kung bakit dadayain nila yung ating halalan. And I stand ready to defend my accusations. Itong mga dokumentong pinakita ko sa inyo sa video na yan, 1 hour and 47 minutes, alam kong hindi masasagot ng COMELEC. In fact, nung lumabas si Atty. Respicio, agad-agad nag-react ng COMELEC, kakasuhan namin yan. O papanagutin namin yan. Ito, ilang araw nang lumabas yung video, wala tayong narinig sa COMELEC dahil hindi nila kayang pabulaanan ng mga ebidensya na yan. So, pinapabot ko po sa inyo na going forward, ito na ngayon ano bang dapat natin gawin. Kahapon nag-interview kami ni Maharlika at sinabi ko to, pero gusto kong linawin. Para po sa mga botante, tayong mga botante lahat, di ba? Kung gusto nating manalo yung ating mga kandidato, sa oposisyon, ibuhos natin lahat ng boto natin para sa kanila. So, ibuhos natin block voting tayo. Ibuhos natin lahat ng boto para sa PDP senatorial candidates para mahirap nilang dayain. Kasi nga, tulad kay President Duterte, pilit nilang dayain. Pero dahil sa pagbuhos ng boto para sa kanya, hindi kinaya. So, that's one. Pero on the day of the election, sa bawat mga botante, ang payo ko po sa inyo ay magdala po kayo ng listahan ng mga kandidatong iboboto po ninyo. Then pag lunok po ng balota ng vote automated cheating machine ni George Garcia, lalabas yung resibo. So ikukumpara po ninyo yung listahan ninyo tsaka yung resibo. Kung magkatugma, kung ang binoto ninyo ay siyang lumabas doon sa resibo. Kapag hindi po, kumuha po kayo ng picture. Sabihin niyo po sa teacher na nagbabantay dyan sa makina, evidentiary matter to, hindi nagtugma yung aking binoto dito sa resibo. So kunan niyo ng picture at mag-file kayo ng complaint sa electoral board. Tapos, meron kayong kopya doon sa inyong complaint. Picturean nyo, kumuha kayo ng kopya, and then ipadala nyo po kay Maharlika o dito sa akin. Magsiset up po ako ng email address kung saan po ninyo ipapadala yung ebidensya at kami na po ang bahalang ipaglaban ang boto ninyo. Pero kung sakaling nagtugma naman, huwag nyo nang picturean. Oo, okay? Huwag nyo nang picturean kasi wala naman kayong ebidensya na gagamitin para mag-complain kasi nagtugma yung inyong kodigo at yung inyong voter receipt. Kapag nagtugma, huwag na kayong mag-take ng picture.